I would like to speak a message related to Father's Day. But this message is not only for the fathers. The message is for all of us. Ang aking mensahe po ay pinamagatan kong fathers are very important. Fathers are very vital in the home. Fathers are very important pillar in the home. Fathers are ordained and anointed by God to lead the home. Ang mga tatay po ang siyang itinalaga at pinili ng Diyos para manguna sa ating mga kani-kaniyang tahanan. And fathers give sense of strength and security for the family. Ang mga tatay po, sila po ay nagbibigay kalakasan, katatagan, at seguridad sa pamilya. Fathers are also great influence and role models among family members. Our fathers need to rise up because failure for our dear fathers to rise up will make the home collapse. I will show you these 4 biblical fathers. And I want us to examine their lives and choose from among them kung sino ang ating gagayahin, kung sino ang ating gagawing modelo na ating pong pamamarisan. Ang una, ang pangalan niya ay Eli. Si Eli ay isang high priest ng Israel. Ito po yung priest doon sa Shiloh na sinundan po ni Samuel. He is a good man. And not only that, he is, I believe, a godly man. He loves the Lord. Ang mga Israelita po, meron silang Ark of the Covenant. At yung Ark of the Covenant na yun po ay sumisimbolo ng presence ng Diyos. Kapag sila ay pupunta sa pagkikipaglaban, pagkikipagyera sa kanilang mga kaaway, dala-dala po nila ang Ark of Covenant na yon, sapagkat yon ang nagsisimbolo ng presensya ng Diyos na magbibigay ng tinatawag na katagumpayan sa kanilang mga laban sa buhay. So, napansin natin na itong taong ito, when the ark was carried into the battle, Eli's heart feared for it. At yan ay mababasa natin sa 1 Samuel 4:13. Kung meron po kayong time, you can read that. Nag-aalala siya sa Ark of the Covenant. Nag-aalala siya na baka ito ay makapture ng kanilang mga kaaway. Meaning, this man, Eli, was concerned about the things of God. Kaya, nasabi ko po, ng taong ito, hindi lamang po siya mabuting tao, kundi siya ay isang taong nagmamahal sa Diyos because he was concerned about the things of God. Pero, napakaganda ng kanyang personal na buhay. Maayos siya. Mabuti siyang tao. Makadiyos siyang tao. Pero kung titingnan natin ang ibang aspeto ng kanyang buhay, ang kanyang pagiging family man, I would say that he is a failure. Bagsak po siya. Ang laki-laki ng problema niya sa kanya pong mga anak.
Siya ay isang lingkod ng Panginoon. Alam ang mga salita ng Diyos. Pero, ang laki-laki ng kanyang problema sa kanyang mga anak. Bakit? Kasi po, number one, ang kanyang mga anak do not fear and honor the Lord. Pangalawa, his children, they treat the Lord's offering with disrespect. Mababasa natin sa 1 Samuel chapter 2 verse 15 to 17 ang ganitong pahayag ng Biblia. Hindi lamang iyon, bago pa maihandog ang taba ng karne. Kasi noong panahon yon, ang offering nila mga hayop yung mga burnt offerings. Bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pari. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maiihaw niya ito. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin munang maialay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari, bigyan na ninyo kami, kung hindi, aagawin namin yan sa inyo. Sabihin, they will take it by force. Ganun po sila kabastos. Ganun po sila kalapastangan sa mga offerings ng Panginoon. Kaya naman sa verse 17 sabi po ng Bible, malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog para kay Yahweh. Pangatlo po, na makikita natin, his children, ang mga anak ni Eli, they are immoral. 1 Samuel chapter 2 verse 22, matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Letter D, his family was under God's judgment. Alam po ninyo, galit na galit po ang Panginoon sa sambahayan ni Eli. His family is under God's judgment because Eli was aware of what his children are doing. He never corrected them. He tolerated them. He never did anything to stop them from doing what they were doing. Kaya galit ang Panginoon sa sambahayan ni Eli. Yan po ang unang tatay na gusto kong ipakita sa inyo. Mabuting tao, nagmamahal kay Lord, alam niya ang salita ng Diyos, pero pagdating sa kanyang pamilya, bagsak. Gusto kong pakilala ang pangalawang tatay. Ito po si Samuel. Samuel ay isang propeta, isang priest, at judge ng Israel. He is a great spiritual leader as a prophet, priest, and judge of Israel. His integrity and examples were very commendable. He was loved. Kaya mahal na mahal siya ng mga Israelita. And he was respected by the Israelites because of his passionate service to the people. He served the people justly, fairly, and uprightly. Kung titingnan natin ang kanyang pagiging family man, I would say he was
a failure family man. Bakit po? Because his children, meron siyang mga anak. His children did not follow Samuel's example. His children were corrupt, greedy, and unjust. Sabihin natin, pastor, siyempre, ang mga anak may free will naman yan. Tama po. Bagamat wala tayong control doon sa pagdidesisyon ng ating mga anak. Pero tandaan po ninyo, mga tatay, binigyan po tayo ng mandate ng Panginoon na turuan natin ang ating mga anak. Sabi ng Proverbs 22 verse 6, hindi ko na po nilagay dyan. Sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. We have to do our part. We have to train and teach our children in the instructions of the Lord. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. How do we assess ang pagiging family man ni Samuel? Para sa akin, bagsak, di po ba? Napaka-successful na spiritual leader. Ginagalang. Dahil talaga naman, ibinigay niya ng todo-todo ang buhay niya para sa bayang Israel, para sa paglilingkod sa Israel. Pero sa isang banda, bagsak. Ang pangatlong model na gusto kong ipakita sa inyo ay si David. David is, for me, is the greatest king of Israel. David had so many admirable qualities. Grabe po si David. Ang tawag sa kanya ng Bible, a man after God's own heart. Isang tao na buo ang kanyang pagmamahal, pagsunod, pagpapasakop, pagkilala sa Diyos. That's David. Kaya, kung anong pinapagawa ng Diyos, yun ang kanyang ginagawa. Kung anong nilagay ng Diyos sa buhay niya, nagsusumikapan niya na ito'y kanyang masunod. He is a valiant and mighty warrior. Another is he is an anointed musician and worshiper. Pero, kung sisilipin natin, ang isang bahagi ng kanyang buhay, which is yung kanyang pagiging family man, I would say, he was a failure family man. Alam niyo, bakit sinabi kong failure siya sa family man? Tingnan mo ang pamilya niya. One of his son, by the name of Amnon, isang anak niya na si Amnon, alam ni rape yung kapatid niya na si Tamar. Tapos ito po, yung si Absalom na full-blooded brother ni Tamar. Siyempre, ayaw niya yung ginawa sa kanyang kapatid. Kaya galit na galit siya kay Amnon. So anong ginawa nitong Absalom? Pinatay niya ang kanyang kapatid. At ito pa matindi, itong si Absalom na to, no, led a coup d'etat against his father, David. Pangapat po, tatlo na po, na ipakilala ko sa inyo. Pero lahat po sila ay failure as a family man. Successful in other fields, but failure in their family. Now, let us proceed to the fourth tatay. Joshua, the great leader of Israel. Joshua was both remarkable as
and nation's leader and family man. Itong si Joshua, ito yung kanang kamay ni Moses. Nang mamatay si Moses, he took over to lead the Israelites to their promised land. And he was successfully led the people of Israel to the promised land. Yun pa lang, pumapalakpak na ako. Pero mas lalo ko siyang pinapalakpakan dahil he not only led the Israelites into their promised land, but also he led his family to serve the Lord. He led his family to serve the Lord. Naniniwala kasi itong taong ito that in order to be blessed as a family, kailangan maglingkod ang pamilya sa Diyos. Gusto niyo pagpalain ng pamilya ninyo? Maglingkod kayo sa Diyos. Gusto mo ng masagana at mapayapang buhay? Anong sabi ng salita ng Diyos? Job 36:11, makinig sa Diyos at maglingkod sa Diyos. At ito ang nakitang sikreto ni Joshua. Kaya naman, he led his family to serve the Lord. Sabi ni Joshua, nang siya po ay malapit ng mamatay, matanda na siya, nalid na niya ang mga tao in the promised land. Ito ang kanyang pangungusap sa kanila. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. I don't care if other people will not serve the Lord. I don't care kung yung kapitbahay ko ay hindi maglilingkod kay Lord. Pero ako at ang pamilya ko, maglilingkod kami sa Diyos. Meron bang tatay na nagsasabi ng ganyan? Kakalad ka rin ko. Dadaling ko ang aking pamilya sa paglilingkod sa Panginoon kasi ito yung sikreto para ang buhay namin ay pagpalain, para ang buhay namin maging mapayapa. Dahil sinabi ng salita ng Diyos na kung sino man ang sa Kanya'y makinig, sino man ang sa Kanya'y maglingkod, buhay na sagana at payapa ang idudulot ng Panginoon sa Kanyang sambahayan. Sa apat na tatay na tiningnan natin, si Joshua lamang po ang mayroong magandang modelo. Bakit po? Because he has a balanced life. There is nothing wrong about yung sigasing mo in the ministry. Pero, kapatid, huwag mo naman pabayaan ang pamilya mo. What is our challenge today? Mga kapatid, this model, this Joshua model, is the kind of father we need to have in every home. Sa bawat tahanan, I pray na ito ang maging modelo natin. Magkaroon tayo ng tatay na kagaya ni Joshua. Father who will lead us to serve the Lord. Mga tatay na pangungunahan tayo para paglingkuran ng Panginoon. Father, nakakalad ka rin tayo tungo sa buhay na tinalaga ng Diyos para sa atin. Naniniwala po ba kayo na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin at sa pamilya natin? Kailangan natin ng tatay na ilid tayo at dalhin tayo doon. Father na magpo-provide sa atin ng leadership tungo sa ating promised land. But before this can happen, bago po mangyari ito,
Kailangan our fathers need to rise up. Sad to say, not many fathers are rising up to lead their home, to lead their family. Gusto po ba natin na pagpalain ng Diyos ang pamilya natin? Kapatid, this message is not only for the fathers. Ikaw na anak na nandito ngayon, ikaw na nanay na nandito ngayon, ikaw na asawa na nandito ngayon. Kapatid, alam mo ba, meron kang magagawa so that your father in the home will rise up. Yes. Our fathers are very important. They play a very vital role, or they are key or factor for us to have a blessed home. You have a part to contribute. Ikaw na anak, ikaw na asawa, ikaw na nanay na nandito ngayon. Our fathers need to exercise their God-given authority, power, and anointing to lead. Na kapag merong hindi tama na nangyayari sa pamilya, ang father ay tatayo and he will confront that. Hindi dapat ito. Hindi tama ito. Kaya walang blessing ang Diyos sa family natin. It's because ito ang ginagawa natin. Kailangan natin ng mga tatay na matapang na tatayo at sasabihin kung ano ang hindi tama at kung ano ang dapat gawin. Amen po mga kapatid. So that our home will be blessed. Let us not become like Eli. Alam na niya ang hindi magagandang ginagawa ng kanyang mga anak. Anong nangyari? Wala siyang ginawa. He tolerated them. Mga kapatid, I challenge you. It's about time for our fathers in this church to rise up. Kasama po ako doon. Kasama po ako doon. Napakaikli na lamang ng panahon. Sinasabi ng mga mangangaral, we are now on the last hour of the last days. Sabihin, the time ng muling pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Ano ang ginagawa natin para ang ating pamilya ay madala natin sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan natin ng mga tatay, daddy, papa, tatang, tatay, papsi, ay maunawaan. Kailangan po nilang maunawaan ang kanilang kahalagaan sa pamilya, ang papel na kanilang gagampanan para pagpalain ang pamilya. At kailangan din nilang maramdaman na sila ay napaka-importanting bahagi ng pamilya. They are the keys and factors in order for us to have a blessed home. Ano kailangan natin gawin? What shall we do? As an application, I want to admonish all the wives, all the mothers and children to prophesy to our fathers. Ikaw na nandiyan, anak. Ikaw na nandiyan na asawa. Meron kang tatay. Ang tatay na yan, mahalaga yan. Susi yan para pagpalain ang sambahayan ninyo. Meron kang magagawa. Prophesy to that father. Prophesy to that father. Sabihin mo sa kanya, Dad, you are very anointed. Dad, kaya ang pamilya natin ay pagpapalain dahil sa iyo. Prophesy. Amen? As you prophesy, wala kang nakikita. Keep on prophesying until what you declare, it will come to pass sa iyong tatay na yan. At pagpalain ang pamilya mo. Pero anong ginagawa natin? No? O minsan, kaya wala nangyayari sa pamilya natin kasi napakabobo mo. Ganun ang mga deklarasyon na lumalabas sa atin. And we are destroying our family. Ano pa, kapatid? Gusto ko sabihin sa inyo, no? This message is not only for the fathers. This message is for all of us.
Ikaw na anak na nandun dyan, ikaw na nanay, meron kang magagawa. You can do something to stir up or cheer up your man in the home. Kayo na mga nanay at misis, ibalik na po ninyo ang trono kay mister. Yes, maaaring mas magaling ka kay mister, pero wag mo namang iparamdam sa kanya yon. Yes, siya yung tinalaga ng Panginoon para ilid ang sambahayan natin. Nasa kanyang anointing. Amen. Kami po ng mga tatay, aminado kami na magaling po kayo. Pero kami ang pinili ng Panginoon. Sa amin ibinigay ang mandato para pangunahan ang pamilya. Push and boost the morale of your man. Paramdam mo sa kanya. That is useful, that is a blessing, no? That is anointed. That's how you prophesy. Cover them in prayers. Pinagpipray nyo ba tatay nyo? Yung talagang marubdob, seryosong panalangin. And then, appreciate, ang alin, their efforts and sacrifices that they are doing for the family. I-appreciate nyo po ang inyong tatay. Alam ninyo dapat, no, yung mga ginagawa ng tatay ninyo, wag lang nasa isip, wag lang sinasarili. Kailangan mong i-verbalize yan, kailangan mong sabihin din yan. Oo. Alam namin kaming mga tatay, mahal nyo kami. Kayo ay nagpapasalamat sa buhay namin. Pero, mga kapatid, kailangan mo pa rin sabihin. No? This month, since it is the month for our fathers, let us do something that could express our gratefulness to God for the life of our dear fathers. Amen po mga kapatid. Pagkakataon natin ito. Kung hindi pa ninyo ginagawa, na i-eulogize ninyo ang inyong mga tatay. I-appreciate ang inyong mga tatay. Kapatid, huwag mo ngayang matapos ang buwan na to na hindi mo naya-apply ang mensaheng narinig mo ngayong araw na ito. Bagamat alam namin na kayo ay grateful and thankful, pero merong pagkakataon na gustong-gusto naming marinig mula sa inyo that you are thankful, that you appreciate what we are doing sa inyo. Alam niyo po, hinahanap ko yung minessage sa akin ng aking anak. Kasi po, last Saturday, dahil 3 po ang anak namin ni Pastor Ayen, silang lahat ay nasa high school na. Yung panganay, siya po ay grade 11 na, at siya po ay merong ginagamit na laptop dahil binili namin siya last year ng laptop na magamit niya sa pag-aaral. Yung pangalawa, nasa grade 9 na, si Joshua Jaire. At siya po ay binili namin ng desktop para magamit niya kasi online na ngayon ang pag-aaral. Ang wala na lang na computer or laptop na ginagamit ay si Julia, yung aming bunso. And so, si Julia ay magte-13 na po this coming June 28. Lagi niya akong pinaparinggan na malapit na ang birthday niya. Kaya ako bilang tatay, kasi isang kagalakan sa isang magulang ang maibigay ang pangarap ng kanyang mga anak, ang kanilang mga pinapanalangin. No, bilang tatay, gustong-gusto po namin yan na magawa sa ating mga minamahal na anak. Kaya po, last Saturday,
Humingi ako ng tulong na samahan ako ng aking panganay na anak at ng ating kapatid dito sa church na expert sa mga computers para mabili ko yung computer na kailangan ng aking bunsong anak. Alam nyo, nung una, ang balak ko lang sa kanya, bilang ko siya ng bisikleta. No? Kasi gusto ko pag mag-bike ako, pag wala akong kasama, pwede ko siyang yayain at magkaroon pa kami ng banding. Kaya lang naisip ko, nakikigamit lang siya sa computer ng kanyang brother. Kaya, no, naisipan ko po na instead of bike, computer na lang. To make the long story short, last Saturday, nandun kami sa SM Clark, pinicturan ko yung binili ko. Pinag-ipunan ko po yun para maibili ko ng gamit ng aking anak na magagamit niya sa pag-aaral, na matutuwa siya kasi alam ko gustong-gusto niya yon. Alam nyo, pinicturan ko pa lang at sinend ko sa kanya yung picture ng parang nakikita ko sa cellphone ko, ang saya. Doon pa lang sa cellphone nararamdaman ko na ang kakaibang saya niya. And then, alam po ninyo, ito po yung kinatutuwa ko. No? Madaling araw nagising ako. Tinignan ko yung cellphone ko. Meron palang message yung aking anak doon sa cellphone. Na message po niya sa amin. Gusto ko po siyang basahin sa inyo, kaya lang hinahanap ko pa po siya. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Parang kung kailan ko siya kailangan, parang doon naman siya nawawala. No? Parang bigla naman siyang lumubog. Ngayon kailangan ko siya. Pero bottom line, sabi po ng aking anak, that was 11:59 of Saturday, 11:59 a.m. Ang sabi niya, bago matapos ang araw na to, before this day ends, I want to say na maraming salamat, Papa, Mama, sa binigay mong laptop sa akin. I am very grateful sa buhay ninyo. Maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa nyo para sa amin nila Kuya. Mahal na mahal namin kayo. At kami ay very grateful na kayo ang binigay ng Panginoon sa amin. Alam po ninyo, madaling araw, nang mabasa ko po yon, naluluha ako. Bagamat alam ko na sila'y thankful, pero iba pala pagka in-express po nila. Kaya mga kapatid, I want to challenge everyone, habang buhay ang tatay niyo, ngayon ang pagkakataon, ngayon mo na iparamdam, ngayon mo na sabihin sa kanya ang mga dapat mong sabihin, ngayon mo na gawin ang mga binabalak mong gawin. Hindi pagkapatay na, doon ka nagpapakitang gilas. Amen po mga kapatid. This morning, tatay, kayo po na nanonood sa ating live stream, tatay, you are very important. At ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos para i-lead mo yung sambahayan, sa pamamagitan mo, ang sambahayan mo ay pagpapalain. And that is if you will rise up. Ikaw na anak na nandito ngayon at asawa, meron kang magagawa to stir up and to cheer up your man in the home so that your family will be blessed. Pagpalain tayo ng Panginoon as we hear His word. God bless.